Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay May 15, 2026, Biyernes, at ngayon ay ginugunita natin ang kapistahan ni San Isidro, Magsasaka. Ang ating unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa mga gawa ng mga apostol, chapter 18, verses 9 to 18. Isang gabi, sinabi ng Panginoon kay Pablo sa pamamagitan ng isang pangitain, "Huwag kang matakot. Ipagpatuloy mo ang iyong pangangaral. Ano man ang mangyari, huwag kang titigil sapagkat ako'y sumasa iyo. Hindi ka maaano sapagkat marami akong tagasunod sa lungsod na ito." Tumigil siya roon sa loob ng 1 taon at 6 na buwan at nagturo ng salita ng Diyos. Nang si Galion ang maging gobernador ng Akaya, nagkaisa ang mga Hudyo na dakpin si Pablo at dalhin sa hukuman. Inihikayat nito ang mga tao na sumamba sa Diyos sa isang paraang labag sa batas. Wika nila, magsasalita na sana si Pablo nang sabihin ni Galion, kung ang usaping ito'y tungkol sa isang mabigat na pagkakasala o paglabag sa batas, makatwirang pakinggan ko kayo. Subalit ang sakdal ninyo ay tungkol lamang sa mga salita at mga pangalan at sa kautusan ninyong mga Hudyo. Kaya hindi ko kayo hahatulan sa bagay na iyan. Bahala na kayo. At sila'y pinalabas niya sa hukuman. Sinunggaban nila si Sostenes, ang tagapamahala ng sinagoga, at binugbog sa labas ng hukuman. Ngunit hindi ito pinansin ni Galion. Pagkatapos nito, ilang araw pang nanatili si Pablo sa Corinto, saka nagpaalam sa mga kapatid. Pagdating sa Cenchrea, nagpaputol siya ng buhok sapagkat natupad na ang isang panatang ginawa niya, at naglayag siya patungong Syria, kasama ang mag-asawang Priscilla at Aquila. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. At muli, ating pinagdarasal, ating sinasama sa ating panalangin sa araw na ito, lalong-lalo na ang mga manggagawa, ang mga magsasaka, ang mga nagtatrabaho sa bukid, ang mga nagtatanim, na nawa sila ay pagpalain at biyayaan ng ani, magandang ani, sa kabila ng mga napakahirap na pinagdaraanan ng mga magsasaka dito sa bansa natin. Kulang sa suporta mula sa gobyerno, talagang pag isa kang magsasaka, isa ka sa pinakamahirap. Bagamat napakalawak ng iyong lupain, napakalawak ng iyong sinasaka, napakadami ng iyong inaani, pero sa panahon ng tag-ani o bayaran, kakarampot lang ang nakukuha at naiuwi ng mga magsasaka dahil sa hindi patas o hindi maayos na regulations mula sa ating pong gobyerno. At nawa sa mensaheng ito ng ating unang pagbasa, kung saan si Pablo ay sinabihan at pinangaralan na huwag siyang matakot, huwag siyang titigil dahil sumasa kanya ang Panginoon. At nawa sa mga panawagan natin sa gobyerno, sa mga department, lalo na sa Department of Agriculture, nawa ay magkaroon naman ng mas malalim na pagkalinga, magkaroon ng compassion at suporta syempre sa mga magsasaka natin. Na sa ganoon na hindi tayo dumidepende sa mga import ng mga bigas mula sa ibang bansa, dahil kaya naman natin kung tutuusin. Dito pa lang sa atin, napakarami nating lupain. Yun nga lang, yung iba nga ginagawa ng subdivision kasi wala talaga tayong pakialam o wala tayong yung pagmamalasakit sa ating pong mga kababayan. Mas gusto natin o mas baka mas inuuna ninyo kung mas malaki ang makukuha ninyo kung bibili tayo o mag-aangkat tayo ng bigas
kesa yung sa sarili natin. Pero kapwa Pilipino natin ang naghihirap, kapwa Pilipino natin ang talagang said, no, sa lupa ang kanilang mga paa, kanilang kahirapan. Pero ganun pa man, muli, no, sa lahat po ng mga magsasaka, sa lahat po ng mga naghahanap buhay, no, sa pamamagitan ng lupa, ay patuloy nawa kayong pagpalain ng Panginoon, at muli, no, huwag kayong susuko, huwag kayong matakot. May biyaya ang Diyos at hindi niya tayo pababayaan. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po lahat.